Naisip mo na ba kung ano ang totoong sukatan ng pananampalataya ng isang tao? Natagpuan ba ito sa mga sandali ng kadalian at kasaganaan, kapag ang buhay ay isang banayad na stream at mga panalangin ng daloy ng pasasalamat ng madali? O kaya ay hinuhusgahan ito sa hindi maisip na pagkawala, kapag ang mundo ay hinuhubaran ka at ang lahat ng nananatiling bulong ng isang koneksyon sa banal? Malapit na nating galugarin ang isang kwento na sumasagot sa tanong na ito ng may nakamamanghang kailanawan. Ito ang kwento ng isang propeta, isang lalaki na nagngangalang Ayab, na kilala sa iba pang mga tradisyon bilang trabaho. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa taas ng makamundong tagumpay at kalaliman ng pagdurusa ng tao. Siya ay isang tao na mayroong lahat ng tao na nais ng isang tao, maalamat na kayamanan, nababagabag na mga lupain, isang malaki at mapagmahal na pamilya, at ang paggalang sa lahat na nakakakilala sa kanya. Gayunpaman, sa isang sulyap ng isang mata, lahat ito ay inalis. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, at ang kanyang katawan ay nabalot ng isang sakit na napakatindi kaya't inabandona siya ng lahat ng kanyang tinulungan, lahat ng minahal niya. Lahat, iyon ay, maliban sa dalawang constants, ang kanyang kamanghamanghang, walang tigil na asawa, at ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang trahedya na kwento, ito ay isang malalim na aralin sa pasensya, katapatan, at ang hindi matitinag na espiritu ng tao sa harap ng ganap na pagkawasak. Upang tunay na maunawaan ang laki ng paglilitis ng Ayab, dapat muna nating pahalagahan ang taong siya ay bago ang bagyo. Nabuhay siya sa lupain ng Siyam, isang rehiyon na kilala sa sinaunang kasaysayan at makahulang linya. Siya ay isang inapo ng mga propeta na sina Lot at Ishak, na nagdadala sa kanyang bloodline ng isang sagradong pamana ng banal na komunikasyon at gabay. Ang kanyang mismong pangalan, Ayab, ay isang hula sa sarili nito, na nangangahulugang, siya na bumalik, o, ang isa na tumalikod. Nagsalita ito sa kanyang pangunahing kalikasan, isang tao na ang puso ay nasa isang palaging estado ng pagbabalik sa Diyos, sa pasasalamat, sa panalangin, at sa pagsisisi. Siya ay inilarawan bilang isang tao na may kapansin-pansin na hitsura, gwapo at pisikal na malakas, isang pinuno na ang presensya ay nag-utos ng paggalang. Ngunit ang kanyang makamundong pagpapala ay kung ano ang tunay na nagtatakip sa kanya sa mga mata ng kanyang mga tao. Siya ay labis na mayaman, isang magnate ng kanyang oras. Ang kanyang mga ari-arian ay hindi binibilang sa mga barya ngunit sa lumiligid na mga burol ng lupa, malawak na mga patlang ng mga pananim, at mga kawan ng mga hayop na napakarami ang mga ito ay tulad ng mga ulap na gumagalaw sa buong tanawin. Libo-libong mga manggagawa ang nasa kanyang trabaho, at ang kanyang negosyo ay ang buhay ng rehiyon. Siya ay pinagpala ng isang malaking pamilya, 12 anak na lalaki na pagmamataas ng kanyang buhay, at isang matapat, marangal na asawa na nagngangalang Rahima, na kanyang kapareha sa pananampalataya at sa buhay. Ngayon, ito ay isang pangkaraniwang pagkabigo ng tao para sa napakalawak na kayamanan at kapangyarihan upang mag-ayos ng pagmamataas. Madali para sa isang tao na mayroong lahat upang tumingin sa mga wala. Ngunit hindi ito ang paraan ng Ayab. Ang kanyang kadakilaan ay hindi sa kanyang pag-aari, ngunit sa kung paano niya tiningnan ang kanyang mga pag-aari. Naunawaan niya, na may kailanawan na kakaunti ang nakamit, na ang lahat ng mayroon siya ay isang tiwala lamang mula sa Diyos, isang pansamantalang pautang na gagamitin para sa kabutihan. Hindi siya kailanman mapagmataas. Ang kanyang kayamanan ay naging mas mapagpakumbaba, ang kanyang kapangyarihan ay naging mas mahabagin. Ang kanyang mga araw ay bantas ng madalas na panalangin, ang kanyang puso sa isang palaging estado ng pag-alaala. Nakita niya ang kanyang kayamanan hindi bilang isang paraan para sa personal na luho, ngunit bilang isang sagradong tungkulin na pangalagaan ang mahina. Ang kanyang tahanan ay isang oasis para sa nangangailangan. Hindi siya kumain ng isang pagkain na nag-iisa, ang kanyang mesa ay palaging bukas sa mga bisita, sa mga manlalakbay, at sa mahihirap. Aktibo niyang hinanap ang mga ulila, tinitiyak na sila ay nakasuot at pinapakain. Siya ay may gawi sa may sakit, suportado ang mga byuda, at ibinigay para sa sinumang nahihirapan. Siya ay isang haligi ng kanyang pamayanan, isang tao na malalim na minamahal at iginagalang, hindi para sa kanyang kayamanan, ngunit para sa kanyang walang hanggan na kabutihang loob at ang kanyang matuwid na pagkatao.
Patuloy niyang tinawag ang kanyang mga tao sa pagsamba sa isang tunay na Diyos, gamit ang kanyang sariling buhay bilang pinakamalakas na sermon. Siya ang buhay na sagisag ng pasasalamat sa pagkilos. Ngunit ang gayong malalim na kabanalan, tulad ng hindi nagbabago na debosyon, ay hindi napansin sa hindi nakikitang mga lupain. Si Satan, ang walang hanggang kalaban, na obserbahan ang perpektong buhay ni Ayab na may puso na puno ng paninibugho at pag-aalipusta. Lumapit siya sa banal na presensya at gumawa ng isang mapang-uyam na akusasyon. Nagtalo siya na ang pananampalataya ni Ayab ay isang transactional affair, isang simpleng pagbabayad para sa walang katapusang mga pagpapala na naligo sa kanya ng Diyos. Ang reklamo ni Satan ay hindi mapaniniwalaan, sinasamba ka lamang ni Ayab at nagpapasalamat dahil pinalilibutan mo siya ng isang bakod ng kayamanan, kalusugan, at pamilya. Ang kanyang pasasalamat ay ipinanganak ng madali. Kung aalisin mo ang mga biyayang ito, kung susubukan mo siya ng walang pasensya, ang kanyang dila ay tumalikod mula sa papuri sa kalapastangan. Ito ay isang direktang hamon sa kadalisayan ng debosyon ni Ayab. At sa gayon, ipinagkaloob ang banal na pahintulot. Hindi bilang parusa para sa Ayab, ngunit bilang isang paraan upang itaas siya. Alam ng Diyos ang puso ng kanyang lingkod, at pinayagan niya ang pagsubok na ito upang ang pasensya at pananampalataya ni Ayab ay maaaring mapanghawakan sa pinakamainit na apoy, upang lumitaw bilang isang nagniningning na halimbawa ng tunay na pagsumite para sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng oras. Ang yugto ay itinakda para sa isang pagsubok ng mga epikong proporsyon, isang pagsubok na maghuhubad ng isang tao sa lahat ngunit ang kanyang kaluluwa. Ang unang suntok ay nahulog sa kanyang kayamanan. Nangyari ito sa isang kakilakilabot na mabilis na sumangguni sa natural na paliwanag. Isang sandali, ang kanyang malawak na mga patlang na nakaunat sa abot tanaw, isang dagat ng berde at ginto, at ang kanyang mga pastulan ay may dotted na may libu-libong malusog, umuusbong na hayop. Ang susunod, ang mga messenger ay tumatakbo sa kanya, ang kanilang mga mukha ay namutla na may pagkabigla, ang kanilang mga damit ay napyunit. Iniulat ng isa na ang isang sunog ay bumaba mula sa kalangitan, na kumonsumo ng kanyang mga kawan ng mga tupa at ang mga pastol na may gawi sa kanila. Bago pa ganap na maproseso ni Ayab ang mapang-akit na balita na ito, may isa pang dumating, hindi makahinga, na nagsasabi tungkol sa mga raider na lumusot at ninakaw ang kanyang mga kamelyo, na pinapatay ang kanyang mga lingkod sa proseso. Pagkatapos ay dumating ang isa pa, na may salita na ang kanyang mga baka at asno, ang mismong mga makina ng kanyang agrikultura, ay napawi. Sa loob ng ilang oras, ang buong material na pundasyon ng kanyang pag-iral, ang mapagkukunan ng kanyang napakalawak na kawanggawa at ang simbolo ng kanyang makamundong tagumpay, ay lubos na napatay. Nagpunta siya mula sa pagiging pinakamayaman na tao sa kanyang lupain hanggang sa wala. Isipin ang eksena, ang mga bulong na kumakalat sa komunidad, ang pagkabigla, ang awa, ang schadenfreude ng ilan. Ngunit ang reaksyon ni Ayab ay nakakulong sa lahat, higit sa lahat si Satan, na nanunood mula sa mga anino, na inaasahan ang unang crack sa sandata ng pananampalataya. Nagalit ba si Ayab? Sinumpa ba niya ang kanyang kapalaran o pinag-uusapan ang hustisya ng Diyos? Hindi. Tumayo siya, pinunit ang kanyang balabal bilang tanda ng kanyang kalungkutan, at hinimas ang kanyang ulo bilang isang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at pagkawala. At pagkatapos ay ginawa niya ang pinaka-hindi inaasahang bagay, nahulog siya sa lupa, inilagay ang kanyang noo sa alikabok, at sumamba siya. Ang kanyang mga salita, na sumasalamin sa mga edad, ay hindi reklamo, ngunit ng purong pagsumite. Hubad na nagmula ako sa sinapupunan ng aking ina, aniya, at hubad na babalik ako. Ibinigay ng Diyos, at inalis ng Diyos, mapalad ang pangalan ng Diyos. Naintindihan niya. Talagang naintindihan niya na hindi kailanman siya magsisimula. Lahat ito ay pautang. Ang may-ari ay simpleng dumating upang mangolekta. Galit si Satan. Hindi ito ang reaksyon na inhinyero niya. Kinuha niya ang kayamanan ng lalaki, ngunit nabigo siyang kumuha ng pasasalamat. Kaya bumalik si Satan sa banal na presensya, ang kanyang argumento ngayon ay naglace ng isang desperadong galit. Kita mo, Shahist, ito lamang ang kanyang sariling balat na kanyang pinangangalagaan. Kinuha mo ang kanyang mga pag-aari, ngunit hindi mo naantig ang kanyang katawan o ang kanyang dugo. Ang isang tao ay isusuko ang lahat ng mayroon siya upang mailigtas ang kanyang sariling buhay at ang buhay ng kanyang mga anak.
Hayaan mo akong pahirapan ang kanyang pamilya, at pagkatapos ay makikita mo siyang sampain ka sa iyong mukha. Ang hamon ay inilatag muli, at minsan pa, ipinagkaloob ang pahintulot. Ang pagsubok ay upang tumaas sa isang antas ng sakit na halos hindi maiisip. Si Ayab ay maraming anak na lalaki at babae, na inilarawan bilang matuwid at mapagmahal. Sila ang kagalakan ng kanyang puso, ang pamana na kanyang itinatayo. Isang araw, habang lahat sila ay natipon sa bahay ng kanilang panganay na kapatid, kumakain at umiinom ng magkasama sa masayang pakikisama, isang makapangyarihang hangin na lumusat mula sa disyerto. Hindi ito isang ordinaryong bagyo. Ito ay isang puwersa ng nakatuon, malevolent na pagkawasak. Sinaktan nito ang 4 na sulok ng bahay, at ang buong istruktura ay gumuho sa kanyang mga anak, dinurog silang lahat. Isang solong messenger, ang isa lamang upang makatakas, tumakbo sa Ayab upang may hatid ang balita. Isipin ito, hindi isang bata ang nawala sa sakit sa paglipas ng panahon. Hindi isang aksidenteng trahedya, lahat sila, sa isang sandali, ang ilaw ng kanyang buhay, pinatay. Ito ay isang kalungkutan na kumalas sa kaluluwa. Ito ang panghuli sa makamundong pagkawala, isang sakit na nagtutulak ng marami sa kabaliwan o sa isang kumpletong pagkawala ng pananampalataya. Tiyak na ito si Shaitan ang magiging pangwakas na dayami. Napanood niya, inaasahan ng hiyawan ng paghihimagsik, ang kamao ay umalag sa kalangitan, ang mapait na tanong, bakit? Iyon ay hudyat ang pagkamatay ng pananampalataya. At ang Ayab ay nagdadalamhati. Ang kanyang sakit ay napakalawak, tunay, at visceral. Ang luha ng isang ama na nawala ang lahat ay malayang damaloy. Ngunit sa pamamagitan ng bagyo ng kanyang kalungkutan, ang kanyang espiritu ay mabilis na gaganapin. Nahulog siya muli sa lupa, nasira ang kanyang puso ngunit ang kanyang pananampalataya ay buo. Inulit niya ang kanyang papuri sa Diyos. Hindi siya nagkasala sa kanyang mga labi, at hindi rin niya sinisingil ang Diyos sa maling paggawa. Tinanggap niya ang malalaking trahedya na ito bilang bahagi ng isang banal na karunungan na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit kung saan inilagay niya ang kanyang ganap, walang tigil na tiwala. Nawala ang kanyang kayamanan, at nanatiling nagpapasalamat siya. Nawala niya ang lahat ng kanyang mga anak, at nanatili siyang mapagpasensya at matatag. Ang dalawang panlabas na layer ng bakod, na si Shaitan ay sinasalita na ngayon ay ganap na na-demolished. Gayunpaman ang tao sa loob ay tumayo ng mas malakas kaysa dati, ang kanyang koneksyon sa kanyang tagalikha ay nalinis, hindi nasira, sa pamamagitan ng apoy. Si Shaitan ay nasa isang estado ng dalisay, walang tigil na galit. Ang kanyang loika ay walang kamali-mali, ang kanyang mga hula batay sa isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Gayunpaman, ang taong ito, Ayab, ay sumuway sa bawat pag-asa. Siya ay isang anomalya, isang buhay na refutation ng buong pananaw sa mundo ni Shaitan. Bumalik siya sa banal, hindi sa isang matalinong argumento, ngunit may isang hilaw, pangunahing hamon. Kita mo, siya ay nagngangalit, siya ay matatag lamang dahil ang kanyang sariling katawan ay tunog. Hindi pa siya nakaramdam ng sakit sa kanyang sariling mga buto, sa kanyang sariling laman. Ang lahat ng nangyari ay naging panlabas sa kanya, ngunit hayaan mo akong hawakan ang kanyang katawan. Hayaan akong punan siya ng sakit at sakit. Hayaan akong gumawa ng kanyang sariling balat na isang bilangguan ng paghihirap. Kung gayon, at pagkatapos lamang, ang kanyang tunay na kalikasan ay maipakita. Ito ang pangwakas na hangganan ng pagsubok, upang salakayin ang mismong daluyan ng pagkakaroon ng isang tao, ang kanilang pisikal na sarili. At sa pangwakas na oras, ipinagkaloob ang pahintulot. Pinapayagan ng pagsubok na maabot ang panghuli-rurok nito. Si Shaitan, na binigyan ngayon ng pamamahala sa katawan ni Ayab, ay nagpakawala ng isang salot ng hindi maisip na kalubhaan sa kanya. Hindi ito isang simpleng sakit. Ito ay isang komprehensibong pagkabulok ng kanyang pisikal na pagkatao. Ang mga sugat ay sumabog sa buong katawan niya, mula sa korona ng kanyang ulo hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa. Ang mga paglalarawan ng Quranic at Biblia ay nagpinta ng isang larawan ng lubos na pagdurusa, isang masamang sakit na naging sanhi ng kanyang laman na mabulok, na mapuspos ng mga bulate, at maglabas ng isang napakarumi na amoy. Siya ay nasa pare-pareho, sobrang sakit na sakit. Ang kanyang hitsura ay naging napakalubha, kaya disfigured, na ang mga tao ay hindi makaya upang tumingin sa kanya. Ito ay isang mahalagang punto.
Ang sakit ay hindi lamang tungkol sa sakit, ito ay tungkol sa paghihiwalay. Ang mga kaibigan na dating naghanap ng kanyang payo ngayon ay tumakas mula sa kanyang harapan. Ang pamayanan na iginagalang sa kanya para sa kanyang karunungan at kabutihang loob ay pinalayas siya. Siya, na nagbigay ng kanlungan para sa mga walang tirahan, ngayon mismo ay walang kanlungan, pinilit na manirahan sa isang tumanggi sa labas ng mga pader ng lungsod. Dadalhin niya ang isang piraso ng sirang palayok upang may scrape ang mga oozing sores sa kanyang balat. Ang isang tao ay nabawasan sa pinakaabalang estado ng pagdurusa ng tao. Ang bawat solong makamundong kaginhawaan at koneksyon ay naputol na ngayon. Nawala niya ang kanyang kayamanan, katayuan, mga anak, kaibigan, kalusugan, at sa kanyang tahanan. Wala siyang naiwan. Wala, iyon ay, maliban sa dalawang bagay, ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang asawa. Ang kanyang asawang si Rama, na ang pangalan ay nangangahulugang awa, ay nanatili sa tabi niya. Siya ang kanyang huling koneksyon ng tao, ang pangwakas na thread na tinali sa kanya sa mundong alam niya. Isipin ang kanyang posisyon, nawala din ang kanyang kayamanan. Nawala din niya ang lahat ng kanyang mga anak sa nag-iisang, kakilakilabot na sandali. At ngayon, kailangan niyang panuorin ang taong mahal niya, ang kanyang matuwid at marangal na asawa, ay kumalas sa harap ng kanyang mga mata. Kailangan niyang magkaroon ng kanyang nabubulok na laman, upang makinig sa kanyang daing ng sakit, upang madala ang baho ng kanyang sakit. Kailangang tiisin niya ang pangungutya ng mga mamamayan, na magbubulong na ang kapahamakan na ito ay dapat na parusa para sa ilang kakilakilabot, nakatagong kasalanan. Upang suportahan silang dalawa, siya, isang babae na may marangal na nakatayo, ay kailangang pumunta at magtrabaho bilang isang lingkod, na nagbebenta ng kanyang paggawa para sa mga scrap ng pagkain upang maibalik sa kanyang may sakit na asawa sa abo. Araw-araw, taon-taon, ito ang kanilang katotohanan. Ang mga iskolar ay naiiba sa eksaktong tagal, ngunit marami ang nagmumungkahi na ito ay 7, o kahit na 18, taon ng walang tigil na pagdurusa na ito. Sa pamamagitan ng lahat, ang kondisyon ni Ayab ay hindi kailanman napabuti. At gayunpaman, ang kanyang espiritu ay hindi nasira. Si Shaitan ay binigyan ng kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit mayroong isang bahagi na hindi siya pinapayagan na hawakan, ang kanyang puso, ang upuan ng kanyang pananampalataya, at ang kanyang dila, ang instrumento ng kanyang papuri. At sa gayon, mula sa tumpok na ito ng pagtanggi, mula sa isang katawan na napuno ng paghihirap at pagkabulok, ang mga salita ng pag-alaala at pasasalamat sa Diyos ay patuloy na dumadaloy. Hindi siya kailanman nagtanong, bakit ako? Hindi niya kailanman sinumpa ang kanyang kapalaran. Tinanggap niya ang kanyang kalagayan bilang kalooban ng kanyang tagalikha, isang pagsubok na determinado niyang ipasa. Ang kanyang panlabas na mundo ay nabawasan sa abo at marumi, ngunit ang kanyang panloob na mundo, ang kanyang koneksyon sa banal, ay nanatiling isang malinis, hindi mapag-aalinlanganan na kuta. Ito ang pangunahing bahagi ng lalaki na hindi masisira ni Shaitan. Ngunit kahit na ang isang kuta ay maaaring kinubkob, at si Shaitan ay isang walang tigil na estratehiya. Ang pagkakaroon ng nabigo upang masira ang Ayab sa pamamagitan ng direktang pagdurusa, pinahit niya ang kanyang focus sa pangwakas na thread ng koneksyon ng tao, si Rama. Nakita niya na ang pagmamahal niya sa kanyang asawa ay ang kanyang pinakadakilang kahinaan. Sinimulan niya itong stalk sa kanyang pang-araw-araw na paglalakbay sa lungsod. Siya ay lilito sa kanya, disguised, kung minsan bilang isang luma, nababahala na tao, sa ibang mga oras bilang isang matalinong manggagamot. Bulong niya ang lason sa kanyang tainga, na nasamsam sa kanyang pagkapagod at kalungkutan. Ipapaalala niya sa kanya ang nakaraan. Tandaan mo ang mga hardin na iyong nilakad? Ang mga pinong damit na iyong isinusuot? Tandaan kung hinanap ng mga tao ang iyong pabor. Ngayon tingnan ka, ang iyong mga kamay ay tinatawag, ang iyong likod ay baluktot, at humingi ka ng mga scrap. Maghahasik siya ng mga buto ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang asawa. Ano ang nakatagong kasalanan na maaaring siya ay karapat-dapat sa gayong galit na parusa? Ang isang tunay na matuwid na tao ay hindi inabandunan ng kanyang Panginoon sa ganitong paraan. At sa wakas, sasalakayin niya ng direkta ang kanyang pananampalataya. Ang iyong Diyos ay alinman ay hindi kasing lakas ng iniisip mo, o hindi bilang maawin tulad ng sinabi sa iyo. Bakit patuloy na maglingkod sa isang master na tinatrato ang kanyang pinakamatapat na lingkod na may kalupitan?
Araw-araw, itutulak niya ang mga kaisipang ito, ngunit ang mga bulong ay tulad ng tubig na tumutulo sa isang bato. Ang kanyang sariling pagdurusa ay napakalawak. Nahaharap niya ang pangungutya ng pamayanan, ang pisikal na pagkapagod ng paggawa, at ang walang hanggang, kaluluwa na nagdurog ng kaluluwa ng panunood ng kanyang mahal na asawa na nabubulok. Matapos ang mga taon nito, ang kanyang espiritu, isang beses na isang lakas ng lakas, ay tumatakbo na tuyo. Isang araw, naabot ang breakpoint. Si Shaitan, sa kanyang guise, ay nag-alok sa kanya ng isang tila simpleng paraan. Sinabi niya sa kanya, maaari ko siyang pagalingin. Ang dapat mong gawin ay banggitin niya ang aking pangalan ng isang beses lamang nang hindi binabanggit ang Diyos, o simpleng biyahe mo siya, at ang lahat ng pagdurusa na ito ay magtatapos. Ito ay isang masamang panukala, ngunit ipinakita ito bilang isang gawa ng awa. Desperado at sa pagtatapos ng kanyang tether, bumalik siya sa abo ng abo, ang kanyang isip ay ulap na walang pag-asa. Tiningnan niya si Ayab, sa mga sugat, sa nabubuong balangkas ng makapangyarihang tao na dati niyang nakilala, at ang mga salita, na na-fuel sa pamamagitan ng mga taon ng sakit na pent-up at walang kabuluhan na mga bulong ni Shaitan, sa wakas ay nabubo. O Ayab, hanggang kailan mo matiis ang pagdurusa na ito mula sa aming Panginoon? Nasaan ang iyong kayamanan? Nasaan ang iyong mga kaibigan? Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ay isang propeta ng Diyos. Si Ayab, na nagtitiis sa bawat may isip na sakit na walang reklamo, ay inalag sa kanyang core. Hindi sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng pagkabigo, ngunit sa pamamagitan ng mapagkukunan na nakilala niya sa likuran nila. Nakita niya na si Shaitan, ang kanyang dakilang kalaban, ay sa wakas ay natagpuan ng isang vector, isang paraan upang ipahayag ang sobrang pag-asa na ipinaglaban niya ng husto upang mapanatili sa bay. Ginamit niya ang tinig ng taong Ayab na pinakamamahal sa mundo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang kanyang kapareha sa kapahamakan na ito, at may isang malungkot ngunit matatag na tinig, sumagot siya. Nawala mo na ba ang iyong pananampalataya, Rama? Nilino ka ba ng kaaway ng Diyos? Pagkatapos ay tinanong niya siya ng isang katanungan na nag-reframe sa kanilang buong pag-iral. Sabihin mo sa akin, kung gaano katagal nasiyahan tayo sa mga pagpapala ng Diyos. Ang kalusugan, ang kayamanan, ang kadalian. Sumagot siya, sa loob ng 80 taon. Pagkatapos ay tinanong niya, at kung gaano katagal tayo sa ganitong estado ng pagdurusa. Sumagot siya, sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ay inihatid ni Ayab ang aralin na sumigaw sa mga edad. Pagkatapos ay ayaw mo bang maging mapagpasensya sa loob ng 7 taon ng paghihirap mula sa parehong Panginoon na nagbigay sa amin ng 80 taon na kadalian? Sa pamamagitan ng Diyos, kung ibabalik niya ang aking kalusugan, nanunumpa ako na hampasin kita ng 100 beses sa pagsasabi ng ganoong bagay. Ito ay hindi isang panunumpa ng galit laban sa kanya, ngunit isang panunumpa laban sa kawalan ng pag-asa na siya ay pansamantalang na channel. Ito ay ang sigaw ng isang tao na itinulak sa ganap na labi, na nakikita ang pangwakas na linya ng kanyang espiritual na pagtatanggol na nilabag ng isang tao na akala niya ay binabantayan nito. Tinanggihan niya ang tukso, hindi ang babaeng mahal niya. Ngunit sa sandaling yon, kumpleto ang paghihiwalay. Maging ang kanyang huling kaginhawaan ng tao ay naging mapagkukunan ng pagsubok. Matapos siyang umalis, natupok ng kanyang sariling kalungkutan at ang bigat ng kanyang mga salita, si Ayab ay tunay na nag-iisa. Isipin ang sandaling yon, ginamit ng kalaban ang kanyang huling suporta sa lupa bilang sandata laban sa kanya. Ang pisikal na sakit ay napakalawak, ang pagkawala ng kanyang pamilya at kapalaran ay isang nakanganga na sugat, ngunit ang espiritual na paghihiwalay na ito ay ang pangwakas na pagliko ng tornilyo. Walang naiwan sa pagitan niya at ng Diyos. Walang buffer, walang ginhawa, walang tinig ng tao na mag-alok ng aliw. Ito ay sa crucible na ito ng ganap na pagkawasak, hinubad ng lahat, na ang Ayab ay lumingon sa kanyang Panginoon. Ang kanyang dalangin, nang sa wakas ay dumating, ay hindi isa sa reklamo o demand. Hindi ito isang pagsisiyasat ng banal na hustisya. Ito ay isa sa pinakamagagandang, maigsi, at malalim na mga pagsusumite na binigkas. Hindi niya sinabi, "O Diyos, naging matyaga ako, bigyan mo ako ng gantimpala." Hindi niya sinabi, "Bakit mo ito nagawa sa akin?" Inilatag lamang niya ang kanyang kaso na may perpektong pagpapakumbaba at tiwala. Sinabi niya, "Sa katunayan, ang kahirapan ay humipo sa akin, at ikaw ang pinakamaaway ng maawain." Yun lang.
Iyon ang panalangin. Basagin natin iyon. Sa katunayan, ang kahirapan ay humipo sa akin. Ito ay isang simpleng pahayag ng katotohanan. Hindi siya pinalalaki, hindi siya nagrereklamo. Ipinakikita lamang niya ang kanyang estado sa isa na alam na ito ng mas mahusay kaysa sa kanya. Ito ay isang pagpasok ng kahinaan, isang pagtatapat na ang pasanin ay naging labis na madala. Ito ang pangwakas na kilos ng pagsuko. Hindi niya sinasabi sa Diyos kung ano ang gagawin, sinasabi lang niya sa Diyos kung paano siya. At pagkatapos ay ang pangalawang bahagi, at ikaw ang pinakamaaway ng maawain. Hindi ito isang kahilingan para sa awa. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa pangunahing katangian ng Diyos. Kinukumpirma niya ang kanyang walang tigil na paniniwala sa kalikasan ng Diyos, kahit na ang kanyang sariling mga kalagayan ay maaaring magmungkahi kung hindi man. Sinasabi niya, ang aking sitwasyon ay isa sa sakit, ngunit ang aking kaalaman sa iyo ay isa sa awa. Pinagkakatiwalaan ko ang aking kaalaman sa iyo higit sa pinagkakatiwalaan ko ang aking interpretasyon sa aking mga kalagayan. Ito ang pinakatanyag ng pananampalataya. Ito ay isang panalangin na kinikilala ang kahinaan ng tao habang niluluwalhati ang pagiging perpekto ng banal. Agad ang tugon, tapos na ang paglilitis. Ang pagsubok ay naipasa sa isang tagumpay na sasabihin hanggang sa katapusan ng oras. Isang tinig ang dumating sa kanya, isang utos mula sa langit, hampasin ang lupa gamit ang iyong paa. Ayab, mahina at mahina tulad niya, sumunod. Sinaksak niya ang kanyang paa laban sa tuyo, maalikabok na lupa, at mula sa mismong lugar, isang tagsibol ng kul, malinaw na tubig na bumagsak. 2 bukal, sa katunayan. Ang utos ay nagpatuloy, ito ay isang kul na tubig para maligo at inumin. Una siyang uminom mula rito, at parang ang buhay mismo ay nagbubuhos sa kanya, pinapatay ang isang apoy na nasusunog sa loob niya ng maraming taon. Ang panloob na sakit, lagnat, sakit, lahat ito ay nawala. Pagkatapos, naligo siya sa kabilang tagsibol, at habang ang tubig ay naghugas sa kanyang balat, ang mga sugat, ang pagkabulok ng kanyang laman ay natunaw lamang. Ang kanyang balat ay naging buo at malinaw, mas maliwanag kaysa sa dati. Bumalik ang kanyang lakas, lumaki ang kanyang buhok, at naibalik siya hindi lamang sa kanyang dating kalusugan, kundi sa isang estado ng handsomeness at kasiglahan na lumampas kahit na ang kanyang kabataan. Ang propeta ng Diyos ay tumayo, isang bagong tao, na nalinis sa loob at labas ng direktang awa ng kanyang Panginoon. Samantala, ang kanyang asawa na si Rama, ang kanyang puso ay mabigat sa kalungkutan at pagkakasala, ay napunta sa kalapit na bayan upang subukan at makahanap ng ilang morsel ng pagkain. Nang bumalik siya sa abo ng abo kung saan iniwan niya ang kanyang may sakit na asawa, wala na siya. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang marangal, malusog, at hindi kapani-pani walang gwapong tao. Hindi niya siya nakilala, tumingin siya sa paligid ng isang gulat, na iniisip na ang ilang ligaw na hayop ay sa wakas ay kinuha siya o na siya ay gumala sa kanyang delirium. Lumapit siya sa estranghero, ang kanyang tinig na nanginginig sa pagkabalisa, "O lingkod ng Diyos, nakita mo ba ang taong may sakit na dati? Natatakot ako sa mga aso o lobo ng lambak na kinuha sa kanya." Inilarawan niya si Ayab, ang kanyang asawa, sa kanyang estado ng sakit. Ang lalaki ay tumingin sa kanya ng isang banayad na ngiti, isang ngiti na hindi niya nakita sa 7 mahabang taon. "Rama," aniya, "hindi mo ba ako nakikilala?" Tumingin siya ng mas malapit, sa kanyang mga mata, at doon niya siya nakita. Ang kaluluwa ng taong mahal niya, ang pasensya, pananampalataya, kabaitan, na ngayon ay nakalagay sa isang katawan na ginawang bago ng kanilang tagalikha. Ang pagkabigla, ang kaluwagan, ang kagalakan ay labis na labis. Niyakap nila, ang pag-iyak ng luha ay hindi kalungkutan, ngunit ng isang pasasalamat na napakalalim ay halos hindi ito mapapaloob. Ngunit pagkatapos, isang anino ang naipasa sa kanilang muling pagsasama. Ang panunumpa, si Ayab, isang propeta ng Diyos, ay gumawa ng isang solemna na panata, sa pamamagitan ng Diyos, "Kung ibabalik niya ang aking kalusugan, nanunumpa ako na hampasin kita ng 100 beses." Hindi niya masira ang isang panunumpa na ginawa sa Diyos. Ngunit paano niya hampasin ang babaeng ito na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya, na ang sandali ng kahinaan ay ipinanganak ng pag-ibig at kawalan ng pag-asa? Narito muli,
ang awa ng Diyos ay nagbigay ng isang paraan na nagtataguyod ng parehong hustisya at pakikiramay. Ang banal na pagtuturo ay dumating, at kumuha sa iyong kamay ng isang bundle ng manipis na damo at hampasin doon at huwag masira ang iyong panunumpa. Itinuro sa kanila ng Diyos, at tayo, na ang espiritu ng batas ay awa. Kumuha si Ayab ng isang bundle ng 100 malambot na blades ng damo, at kasama nito, hinawakan niya ito ng isang beses, tinutupad ang liham ng kanyang panata nang hindi pinipigilan ng anumang sakit, nang hindi pinarurusahan siya sa isang sandali ng kahinaan ng tao na pinatawad na ng Diyos. Ito ay isang simbolikong kilos, na pinapanatili ang kabanalan ng kanyang salita habang pinarangalan ang napakalawak na pagsubok na tiniis din niya. At sa nag-iisang, banayad na ugnay ng damo, ang pangwakas na anino ng pagsubok ay itinaas. Ang pagpapanumbalik, gayunpaman, ay malayo sa kumpleto. Ang awa ng Diyos, kapag dumadaloy ito, ay tulad ng isang baha na naghuhugas hindi lamang ang dumi at grime ng isang pagsubok ngunit pinangangalagaan din ng mismong lupa na minsan ay ginawa. Ang kalusugan ng pisikal na Ayab ay naibalik, ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay gumaling at binalaan. Ngayon, ang Diyos ay lumingon sa makamundong pagkalugi na naging bahagi ng kanyang pagsubok. Ang baog na lupain sa paligid niya, na nagsilbi bilang kanyang kama ng abo at ang kanyang lugar ng paghihiwalay, ay nagsimulang gumalaw sa buhay. Isinalaysay na ang 2 ulap ay lumitaw sa kanya. Isang ulap ang umuulan ng mga balang ng purong ginto sa lugar kung saan gagawin niya ang kanyang trigo, at ang iba pang umuulan ng mga balang ng purong pilak sa lugar para sa kanyang barley. Ang yaman na nakuha mula sa kanya ay bumalik, hindi lamang tulad nito, ngunit dumami sa isang makahimalang fashion, isang direktang regalo mula sa langit. Ang kanyang mga bukid, na dating naka-parched at patay, ay naging malago at mayabong. Lumabas ang tubig kung saan may alikabok lamang. Ang kanyang mga kawan at kawan ay hindi lamang pinalitan, doble sila. Ang mismong lupa ay tila ipinagdiriwang ang kanyang pasensya, na nagbubunga ng mga kayamanan nito sa kanya. At ano ang pamilya na nawala sa kanya, ang sugat na mas malalim kaysa sa anumang pisikal na karamdaman. Sinasabi sa atin ng Quran na binigyan siya ng Diyos ng kanyang pamilya at katulad nito. Isinalin ito ng mga iskolar sa ilang magagandang paraan. Ang ilan ay nagsabing ang kanyang mga anak ay naibalik sa kanya sa buhay na ito, na ibinalik mula sa labi. Ang iba ay nagsasabi na pinagpala siya ng Diyos ng isang bagong pamilya, doble ang bilang na nawala sa kanya, silang lahat ay matuwid at isang aliw sa kanyang mga mata. Sa alinman sa interpretasyon, ang mensahe ay isa sa banal na kasaganaan. Ang walang bisa na naiwan sa kanyang pagkawala ay hindi lamang napuno, umaapaw ito. Ang katahimikan sa kanyang tahanan ay pinalitan ng pagtawa ng 2 beses sa maraming mga bata. Ang kanyang pamana, na tila naputol, ngayon ay nasecure para sa mga henerasyon. Ito ay isang direktang katuparan ng pangako ng Diyos, isang awa mula sa kanya, at isang paalala para sa lahat ng sumasamba. Ang pagpapanumbalik ng kayamanan at pamilya ay hindi isang simpleng transaksyon, hindi isang premyo para sa pagpanalo ng isang paligsahan. Ito ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa mga pasyente, at ang malalim na katotohanan na kung ano ang kasama ng Diyos ay walang hanggan na mas mahusay at mas matagal kaysa sa kung ano ang nasa mundong ito. Naintindihan ito ng Ayab kaysa sa sinuman. Kahit nasa kanyang bagong panahon, makahimalang kasaganaan, ang kanyang puso ay nanatiling nakatether sa tagapagbigay, hindi ang mga regalo. Mayroong isang magandang pagsasalaysay na nakakakuha ng perpektong espiritu. Isang araw, pagkatapos ng kanyang pagpapanumbalik, habang naliligo siya, ang Diyos ay nagdulot ng isang pulutong na mga gintong balang na umulan sa kanya. Si Ayab, ang tao na mayroon na ngayon, agad na nagsimulang tipunin ang mga gintong insekto sa kanyang damit. Tumawag ang kanyang Panginoon sa kanya, "O Ayab, hindi ba kita pinayaman upang hindi mo na kailangan ang nakikita mo?" Ang tugon ni Ayab ay ang kakanyahan ng isang nagpapasalamat na kaluluwa. Sinabi niya, "Oo, Panginoon ko, ngunit hindi ako maaaring magkaroon ng sapat na pagpapala mo. Isipin mo yan, narito ang isang tao na nawala ang lahat at natanggap ang lahat, pinarami. Gayunpaman, yumuko pa rin siya upang mang-alap ng isang pagpapala na kasing liit ng isang gintong balang." Kinilala niya na ang bawat solong regalo, malaki o maliit, ay isang direktang pabor mula sa kanyang Panginoon,
at ang pagtalikod sa alinman sa kanila ay magiging isang anyo ng kawalang kasiyahan. Hindi siya nagtitipon ng kayamanan, nagtitipon siya nagtitipon ng mga pagpapala. Ang kanyang paglilitis ay nagturo sa kanya ng totoong halaga ng mga bagay. Hindi ito ginto na mahalaga, ito ang katotohanan na nagmula ito sa Diyos. Ito ang estado ng isang puso na nalinis sa pamamagitan ng apoy. Hindi na nito nakikita ang paglikha, ngunit nakikita ang lumikha sa lahat. Ang kanyang pagdurusa ay hindi siya naging mapait o may karapatan, ginawa nitong malalim, at walang hanggan na nagpapasalamat sa bawat solong atom ng biyaya. Ito ang pangunahing paalala na binanggit ng Diyos. Ang kwento ay isang isang paalala para sa mga taong may pag-unawa. Ang isang paalala na ang pasensya ay hindi isang pasibo, mabangis na pagtitiis ng sakit. Ito ay isang aktibong estado ng pagsamba, isang magandang pagsumite Saber Jamil na nakaugat sa katiyakan ng karunungan at awa ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating mga pagkalugi sa mundong ito ay hindi kailanman walang kabuluhan kung mapapalapit nila tayo sa Kanya. Ang mga taon ng pagdurusa ni Ayab ay hindi nasayang na taon. Sila ang mismong mga taon na pinakintab ang kanyang kaluluwa sa gayong estado ng kadalisayan na siya ay naging isang beacon para sa lahat ng sangkatauhan. Nawala ang kanyang kalusugan, kayamanan, at pamilya, ngunit sa pagkawala na iyon, natagpuan niya ang isang kalapitan sa kanyang Panginoon na mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga kayamanan ng mundo na pinagsama. Ang makamundong pagpapanumbalik ay simpleng panlabas na pagpapakita ng napakalawak na espiritual na yaman na nakuha na niya. At ito ay isang mahalagang pagkakaiba para sa atin upang maunawaan sa ating sariling buhay. Madalas nating sukatin ang tagumpay ng ating pasensya sa pamamagitan ng kinalabasan. Sinabi namin, matyaga ako, at pagkatapos ay nakuha ko ang trabaho, o ako ay mapagpasensya, at ang aking kalusugan ay naibalik. Itinatali namin ang birtud ng aming pasensya sa makamundong gantimpala. Ngunit ang kwento ni Ayab ay nagtuturo sa amin ng mas mataas na antas ng pag-unawa. Ang gantimpala para sa kanyang pasensya ay hindi ang pagpapanumbalik ng kanyang pamilya at kayamanan. Ang gantimpala para sa kanyang pasensya ay ang kasiyahan ng Diyos. Ang gantimpala ay sinasabi ng Diyos, sa katunayan, natagpuan namin siyang pasyente, isang mahusay na lingkod. Sa katunayan, siya ay isa na paulit-ulit na tumalikod sa amin. Isipin mo yan. Upang purihin ng Panginoon ang lahat ng mga mundo bilang isang mahusay na lingkod. Ano pa ang nais ng isang kaluluwa? Ang mga gintong balang, ang naibalik na kalusugan, ang bagong pamilya, ang mga bonus lamang, maliit na token ng pag-ibig mula sa minamahal. Ang tunay na premyo ay napanalunan sa kailaliman ng kanyang tahimik, pasyente ng pasyente sa mga mahabang taon ng pagdurusa. Ang paglilitis mismo, kapag nanganak ng magagandang pasensya, ay naging gantimpala. Ito ay nagiging mekanismo kung saan ang alipin ay nalinis, nakataas, at dinala sa matalik na kumpanya ng banal. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ay isang paalala para sa ulil albab para sa mga tao ng malalim na pag-unawa, ang mga tao ng core intellect. Ito ay para sa mga makakakita ng lampas sa salaysay na antas ng pagkawala at makuha at makita ang mas malalim na mga katotohanan sa espiritual na nilalaro. Ang paalala ay tungkol din sa likas na katangian ng ating kaugnayan sa Diyos. Ang paglilitis ni Ayab ay tinanggal ang lahat na maaaring tumayo sa pagitan niya at ng kanyang Panginoon. Kapag mayroon kang kayamanan, baka umasa ka sa iyong kayamanan. Kapag mayroon kang katayuan, maaari kang umasa sa iyong katayuan. Kapag mayroon kang mga kaibigan at pamilya, baka umasa ka sa kanila para sa suporta. Ngunit kapag ang lahat ng iyon ay inalis, kapag naiwan ka na walang anuman kundi ang iyong sakit at iyong hininga, napipilitan kang harapin ang pangwakas na katotohanan, walang sinuman at walang umaasa maliban sa Diyos. Ang iyong pag-asa ay nagiging ganap, ang iyong tawakol ay perpekto. Ang sakit ni Ayab ay isang pisikal na pagpapakita ng isang malalim na espiritual na estado, isang estado ng kumpleto at lubos na pag-asa sa lumikha. Sa kanyang kahinaan, natagpuan niya ang pangwakas na lakas. Sa kanyang paghihiwalay, natagpuan niya ang pangwakas na pagsasama. At tingnan natin ang kagandahan ng kanyang pagsusumamo nang sa wakas ay tumawag siya sa Diyos. Hindi siya nagreklamo, hindi niya sinabi, "Oh Lord, bakit mo ito ginawa sa akin?"
Ako ay isang mabuting lingkod, hindi ko ito karapat-dapat. Hindi niya pinag-uusapan ang karunungan o hustisya ng Diyos. Ang kanyang dalangin, tulad ng naitala sa Quran, ay isang masterclass sa pag-uugali sa banal. Sinabi lang niya, sa katunayan, hinawakan ako ng kahirapan, at ikaw ang pinakamaaway ng maawain. Yun lang. Ito ay isa sa mga pinakamalakas at magagandang supplication na binigkas. Basagin mo ito. Ang unang bahagi, sa katunayan, ang kahirapan ay humipo sa akin, ay isang simple, makatutuhanang pahayag ng kanyang kalagayan. Hindi niya pinalalaki ang kanyang sakit o sinusubukan na pukawin ang awa sa pamamagitan ng dramatikong wika. Ipinakita lamang niya ang kanyang kaso, ang kanyang kahinaan, sa isa na alam na ito ng mas mahusay kaysa sa ginagawa niya. Ito ay isang pagkilala sa kanyang kahinaan sa tao. Ang pangalawang bahagi, at ikaw ang pinakamaaway ng maawain, ay hindi isang pangangailangan. Ito ay isang pahayag ng papuri. Ito ay isang pagpapatunay ng mahalagang kalikasan ng Diyos. Hindi niya sinasabing, kaya maging maawain sa akin. Sinasabi niya, alam ko kung sino ka, ako ay nasa ganitong pangangailangan, at ikaw ay nasa isang estado ng ganap na awa. Iniwan niya ang natitira sa Diyos, ipinagkatiwala niya ang kanyang buong pag-iibigan sa pinakamaawain. Tiwala na anuman ang pipiliin ng Diyos para sa kanya ang magiging tunay na kabutihan. Ito ang duwa ng isang kaluluwa na ganap na isinumite, isang puso na nasa kapayapaan sa utos ng Panginoon nito, maging sa gitna ng napakalawak na pagdurusa. Itinuturo nito sa amin na ang pinakamalakas na paraan upang tanungin ay hindi sa pamamagitan ng hinihingi, ngunit sa pamamagitan ng pagpapatunay sa ating pangangailangan at pagpapatunay ng kanyang walang katapusang kapasidad na ibigay. Ito ay isang pag-uusap na binuo sa pag-ibig at tiwala, hindi isang transaksyon. Kaya iniwan kita nito upang pag-isipan, paano natin mababago ang ating sariling mga pagsusumamo, lalo na sa ating mga sandali ng paghihirap, mula sa isang listahan ng mga hinihingi sa isang magandang pagpapatunay ng ating pangangailangan at ang kanyang walang katapusang awa, tulad ng ginawa ni Ayub. Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni sa mga komento sa ibaba. Ito ay isang puwang para sa ating lahat na matuto at magkasama. Kung nahanap mo ang halaga sa aming talakayan ngayon, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan ipagpapatuloy namin ang paglalakbay na ito. Hanggang sa pagkatapos, manatiling mapalad at patuloy na sumasalamin. Ito si Marco, nag-sign off.